resulta sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman, upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos, na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at malasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay,
at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan ng mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Araw-araw, hindi makakilos sa panghusga na lang. Araw-araw, sana ang bigat ng Magandang gabi po mga kababayan. Naririto po muli tayo sa Aksyon Kababaihan. Ito po si Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Ngayong gabi po ay tututukan natin ang issue ng flood control projects. At makakausap po natin ang mga biktima ng baha sa Quezon City at sa Central Luzon. So ngayon po ang Central Luzon ay napakainit sa mga usapan sa Senate hearing. Kailangan po ang boses ng mga biktima mismo ng baha ay hindi nawawala. Kaya ngayong gabi po ay ating panauhin mula sa Central Luzon ang tagapangulo ng Buklod Survivors Organization. Wala pong iba kundi si Alma Bulawan. Magandang gabi sa iyo, Alma. Magandang gabi, Jean, at magandang gabi po sa lahat ng nakikinig dito sa Aksyon Kababaihan. Ayan, belated happy birthday po kay Alma. Ayan. At kasama rin natin ngayon ang co-founder din ng isa pang survivors group, ang Bagong Kamalayan, Prostitution Survivors Collective, na ang kanilang mga miyembro naman ay nasa iba't ibang lugar ng Pilipinas, pero si Liza mismo ay nasa Quezon City. Magandang gabi sa iyo, kay Liza Gonzalez. Magandang gabi po at magandang gabi rin po sa mga tagapakinig ng Aksyon Kababaihan. Ayan. So, atin pong malalaman sa kanila ang kanilang karanasan sa pagbaha. Lisa, gusto mo bang mauna? Sa iyo bang karanasan ay ngayon lamang tumindi ang epekto ng mga pag-ulan? Mga ilang taon na tumitindi ang epekto ng pag-ulan at anong karanasan mo rito? 2 taon na po na nararanasan po yung matinding pagbaha. Hindi lang kung may bagyo. Dati kasi pag may bagyo, doon ka lang magangamba ng maaari kang bahain o nandyan na ang tubig baha. Pero ngayon, isa sa mga karanasan namin na nito lang, nung August 30 lang na bigla ang pag-ulan, thunderstorm ng 2 oras. Tapos kung kailan tapos na yung ulan, tsaka rumagasa yung malakas na tubig baha na hindi mo na mapipigilan. Magugulat ka na lang, nandyan na sa harapan ng bahay mo, wala ka nang magawa. Gulat ka na lang, papasok na sa loob ng bahay mo. So yun yung mga karanasan namin na napakahirap nang i-explain kasi kahit walang bagyo, may pagbaha. Hindi katulad noon, pag may bagyo, doon ka lang mangangamba. Pero ngayon, 2 oras lang, mangangamba ka na magbabaha na talaga. So yun yung mga karanasan namin. Oo, babalikan natin din, Lisa, Bukod pa no? doon, syempre, kaakibat yung... Ay, sige po. Oo, babalikan din natin yung epekto sa iyong pamilya, no? Puntahan lang natin, kumustahin natin si Alma naman, yung kanyang karanasan at kanyang mga kasamahan na mga biktima rin ng pagbaha. Matindi na rin ba ang epekto ng kaunting pag-ulan lamang sa inyo, Alma, at sa mga kasamahan mo?
Yes, totoo 'yan. Sobrang nakakatakot kasi hindi mo alam kung kailan siya darating dahil Mm-mm. umuulan siya tapos wala tapos bigla na lang raragasa. Tapos kasi kami hindi lang dagat, malapit na kami sa dagat, malapit din kami sa ilog. So kawawa yung mga kababaihan namin lalo na yung tabing ilog. Talagang 'pag kunting ulan lang lalaki yung tubig tapos babaha. Talagang hindi nila alam kung anong gagawin nila. So kaya kami nagkakaroon kami ng communication tsaka pati opisina namin nababaha yung takot mo tapos yung mga gamit namin yung mga gamit sa opisina so ang dami talagang epekto, grabe yung epekto ng baha. Oo. At itong nararanasan yung mas matinding epekto na pagbaha, mas tumindi ba ito nitong mga nakaraang taon? Mga ilang taon yung napansin nyo na mas Ah, tumindi? dati hindi naman namin nararanasan yan, siguro mga hindi naman sa 2 taon, maybe 5 years. 5 years na nararanasan namin hanggang sa ngayon na tuwing uulan na lang, may baha, wala na. Kaya nga, natatakot na kami, kunting ulan lang eh. Nangangamba na kami, kaya inaakyat na namin yung mga gamit namin, tapos inaayos na yung mga gamit kasi nararanasan na namin ng ganun kadali na magkaroon ng baha, no? Oo. Ito yung mga nakaraang ilang taon? 2, 3 taon? O yun, mga 3 taon, 2 taon. Okay, sige. So, Alma, anong epekto sa inyong pamilya nitong matinding pagbaha? Malaking epekto psychologically, kasi parang palagi na lang ninenervyos ka, tapos yung iba ring kababaihan na parang pag andyan na yung ulan, lalo na yung part na iba naming babae na kunting ulan lang umaabot na kaagad sa bahay nila. So talagang malaking epekto sa kanila dahil ano isa, 'di ba hindi na nakakapag-aral yung mga anak dahil sa Mm-mm. baha. Mm-mm. Pangalawa, so hindi na nakakapaghanap buhay. So Mm-mm. iniisip nila paano kami kakain, Mm-mm. paano yung kalusugan namin. Tapos takot pa kaming bumaba dahil sa epekto ng leptospirosis. Leptospirosis. Oo, Oo. kasi ang daming daga dito sa amin. So, ang dami, no? Yung dami mong iniisip na mangyari sa'yo pag lulusong ka o pag may baha, ganun. Oo, okay. Balikan ko si Liza tungkol naman din sa kanyang pamilya, no? Dahil dito sa pagbaha na ito. Sige nga, Lisa. Pag umuulan na ng malakas, sasabihin na ng bunso ko, ma, patong muna ako sa Durabox, ayan na ang baha. Yung mga ganon. Tapos, um, syempre, bukod dun sa pagtataas ng mga gamit, ano namin kaagad, kasi baka mamaya magulat na lang ako, lumulutang na yung mga anak ko sa tubig. Kasi nga yung higaan namin ay sahig. Pantay lang halos doon sa daan sa labas. Mataas lang konti siguro ng ganyan mula sa labas. Kaya yun, ipapatong ko na sa Durabox yung anak ko, yung anak kong isa, iuupo na sa upuan. Hindi na sila pwedeng umalis doon kasi natatakot din ako sa posibleng leptos sila kasi nga, syempre, napakamahal magpagamot. Tapos, kaakibat nun, yung pagkatapos ng baha, yun pa yung isang pinakamahirap na gawain kasi kung hindi mo na iakyat yung mga damit, lalabhan mo, yung saig, lilinisin mo, magpapalit ka na naman ng panibagong, panibagong floor mat. Kasi hindi naman tiles yung saig namin, ano lang, may floor mat lang. So, palit na naman, panibagong gastusin na naman. Imbis na Oo. yung perang pambili mo ng floor mat, ibili mo na lang ng pagkain, kundi ipa-priority mo pa ulit yung floor mat para may maayos na mahigaan pagkatapos ng baha. Nakikwento mo rin, Liza, no? Kasi narinig ko rin yung pagsasalita mo sa People Power Monument na halos hindi ka makatulog sa gabi kasi kailangan mong bantayan kung tumataas yung tubig at
yun nga, dahil yung mga anak mo. So, kukos ito ng tinatawag ding pagkabalisa, no? O anxiety. Opo. Yun, pag umuulan ng malakas, hindi nga ganun kalakas eh. Mm-mm. Yung hindi na talaga ako makatulog hanggang umaga na yan para na akong nag-aabang na lang palagi ng nandyan na yung baha. Napakahirap sa ganong sitwasyon kasi imbis na ipagpapahinga mo pero hindi ka makapagpahinga kasi nga kailangan mo talagang bantayin at agapan yung mga bata na hindi lumutang sa higaan. Yun po. Oo, at mas mahirap sa ating mga grassroots na mga kababaihan na maaaring hindi mataas yung bahay, no? At talagang naaapektuhan. So, anong pakiramdam nyo nung pumutok itong issue na kinukurakot pala, no? Itong mga proyekto na kaugnay ng pag-control sana sa baha. Although alam naman din natin may epekto yung pagkasira ng ating kalikasan, mas tumindi talaga ang mga pag-ulan, mas naging extreme ang mga weather conditions, pero mukhang pinalala pa ito lalo ng mga kawalan ng mga proyekto na sana ay magpoprotekta sa ating mga kababayan, kagaya nitong mga flood control projects nga na ito. So ituloy ko naman kay Lisa bilang nakasama ka na rin, Lisa, 'di ba, sa mga pagkilos laban dito. Ito ba ay galing sa galit? Anong pakiramdam, Lisa? Anong naisip niyo? Ako nung unang pumutok yun, galit na galit talaga ako. Kasi dapat hindi kami binabaha. Pero dahil kinukurap nila yung pera na dapat maayos yung baha, yung daluyan ng tubig, galit na galit talaga ako. Tapos sana yung perang yon ginamit din sa ibang bagay. Ang daming naghihirap, ang daming taong walang pagkain. Tapos kinukurakot lang ng mga iilan na na tao sa gobyerno. Nagagalit ako, naiinis ako. Pero kaakibat nun, yung kailangan kumilos kasi hindi pwedeng ganun-ganun lang na na walang mangyayari. Ako nga sinabi ko nga noon sa pagkilos noon na hindi sapat para sa akin na makulong sila. Kundi ibalik nila yung perang ninakaw nila at ibalik nila yung flood control na ginagawa nila, ayusin nila. Kasi hanggat hindi na ayus yan, babalik at babalik ang tubig baha sa amin. Hanggat hindi naaayos ng maayos yung proyekto, paulit-ulit lang ulit na mararanasan namin yung pagbaha. Oo. Yun po nga yung sinasabi ko noon. At hanggang ngayon, yun pa rin yung paninindigan ko na dapat ayusin nila yung flood control nila at ibalik nila yung perang ninakaw nila para mapakinabangan ng mga taong naghihirap katulad namin at katulad ng mga ibang kababaihan pa at mga kabataan. Okay. Alma, sa bahagi naman ninyo sa Buklod, ano ang naging pagtingin ninyo rito? Ano naging pakiramdam sa harap ng napakalaking kontrobersya na mukhang umaabot na ng 1 trillion pesos, no? Ang nakukulimbat hindi lamang ng mga nasa Department of Public Works and Highways, may mga nadadawit na mga pangalan ng mga senador mismo na mukhang dito kumukuha ng kanilang mga pangkampanya at bukod pa sa mga pribadong kontratista o kumpanya. Nakakagigil, 'di ba? Pag minsan nga pag nakikinig ako at yung mga sabi ng mga babae, ayoko na makinig, nabubwisit lang ako. Kasi nakakainis, ganito pala. Kaya pala tayo nagkakaganito, hirap na nga tayo. Tapos ganyan pa sila, ninanakaw pa nila yung dapat na maging maayos yung natin, syudad natin, ganon. Kasi dito naman sa Olonga po, hindi masyado. Pero alam natin sa Central Luzon, Bulacan, nakakagigil yung mga tao doon, di ba? Yung mga yung kontratista na yan, yung mga ng mga department ng na yan, public works, 'di ba? Yung mga head na yan, nakakabuwisit talaga. Tapos ang
sumasama rin kami dito sa, may mga pagkilos din dito sa Olongapo. Ang mga kababaihan din ay sumasama din kami sa mga pagkilos para talagang dapat yung mga yan ay, sabi nga ni Lisa, hindi lang yung makulong sila, kailangan balik nila yung pera, no? Para sa ano yan buwis ng mamamayan, dapat ibalik sa mamamayan yung pera na yan. Oo, kailangan ding mailinaw na kahit ang mga mahihirap na mga kababaihan ay may buwis na binabayad. Yes. Hindi totoo na wala tayong buwis na binabayad sa mga binibili natin na mga Yes. produkto, may mga value added tax yan. Kaya hindi totoo ang claim na ang mga middle class o yung mayayaman lamang ang siyang nagko-contribute sa gobyerno, kundi napakalaki ng nawawala talaga sa atin, ano? Kaya mula sa mga pahayag ninyo mismo ay mahirap na nga, lalo pang nakakapagpalala ng kahirapan ng buong bayan. Ito, no? Kasi yung ganoong kalaking pera, hindi natin ma-imagine. Ang dami sanang pupwedeng puntahan nito. Ano ang tingin nyo na ano ang panawagan sa kasalukuyan? Kasi yung binuo na international, hindi international, kundi independent, ICI kasi, no? Independent Commission on Infrastructure ay mukhang hindi i-ere o hindi transparent ang magiging mga hearing nito. Ano ang panawagan nyo? So unahin ko naman ngayon si Alma and then matapos niyan ay si Lisa. Ang panawagan namin na hindi dapat, transparent dapat. Kasi ang issue ay para sa mamamayan, hindi yan para sa kanila. So dapat ipahayag nila sa mamamayan yung mga yung mga hearing nila, yung mga investigasyon nila, dapat ilahad nila sa mamamayan para malaman namin. Kasi parang mangyayari, katulad na rin niya na may kurakot na rin, may ano na rin, di ba? Kailangan talaga na ilahad transparent sa mga mamamayan ng Para matiyak Pilipinas. din, na Oo. talagang masusi ang pagtatanong, ang investigasyon, kung paanong tinitingnan ang mga ebidensya. At hindi siguro natin na banggit, no, pero nakakapagdagdag din sa pagdami ng nalalagay sa prostitusyon itong mga matinding pagbaha, hindi ba? Dahil sabi nyo nga, hindi na makapasok sa trabaho o hindi makahanap ng paraan para kumita. So, posible makapagpalala ito ng desperasyon ng maraming mga kababaihan at kung ganun ay online, maaaring Yeah, totoo yun. na-offer ang kanilang sarili. Oo, so isa sa mga epekto. So, over to you, Liza. Ano yung mga panawagan para kaugnay ng usaping ito, epekto ng climate change sa buhay ng kababaihan, na pinalala ng corruption, kaugnay ng mga flood control projects, at saan, obserbahan nyo, I'm sure na nanonood kayo ng mga Senate hearing o nakikinig din sa balita. Ako po, ang panawagan ko, dapat po talaga i-air nila, transparent dapat. Kasi may karapatan tayo na malaman ano yung pinatutunguhan ng investigasyon. Kasi galing yun sa buwis natin eh. Sabi niyo nga po, kahit nga pagbili ng sardinas, may buwis yun na binabayaran natin. So may karapatan tayong dapat malaman ano yung nangyayari sa loob. Hindi dapat nila tinatago yun. Kasi paano natin malalaman? Paano natin malalaman yung mga sangkot sa korupsyon? Paano natin malalaman sa susunod na eleksyon kung sino ba dapat yung mga karapat-dapat na iboto natin sa susunod na eleksyon kung hindi natin alam kung sino yung mga yon. So dapat transparent. At isa sa nakikita nga rin namin na dahil nga syempre dahil sa pagbaha, sa climate change, maraming mga kababaihan ang nawawalan ng trabaho. Hindi lang kababaihan, kundi ang buong lipunan nawawalan ng trabaho. Kung kaya't mas malaki din po talaga yung chance na mapasok sa prostitution dahil sa mga evacuation center. Napakahirap. Kaya nga ako personal ko talagang karanasan, hindi ako pumupunta sa evacuation kasi yung dikit-dikit,
wala kang maayos na pasilidad, yung higaan, umaanggi minsan yung tubig ulan, kaya napakahirap din. Kaya dapat po talaga transparent para sa susunod, alam natin kung sino ba talaga yung mga karapat-dapat sa nailuklok natin sa gobyerno. Kasi malamang itong mga sangkot na to, kung hindi nila sasabihin kung ano nangyari, malamang yung taong bayan, yun pa rin yung iboboto. Kasi hindi naman nila alam kung sila ba talaga ay nangurap o hindi. Kasi wala namang walang walang transparent at dapat talaga ipakulong na yung mga yan at ibalik yung pera. Yun po. Okay, narinig po natin sa ating mga panauhin, mga kababayan, na napakahalaga po no, na solusyonan din ang problema sa klima, ang pagpapabaya sa ating kalikasan, na kapag ka nagkakaroon po ng disaster, dapat pinapanumbalik hindi lamang ang mga tao, kundi yung kagalingan din ng ating kalikasan. Ano ba ang mga nasira pagdating sa mga mangroves natin, sa ating mga kagubatan, dahil pagka ito po'y tuluyang nabawasan ay lalong dumadagdag sa init ng kapaligiran at siya rin namang dumadagdag doon sa mas matinding mga bagyo. Napakahalaga rin po ng tinatawag na mga nature-based solutions. Dapat po hindi na mga semento ang nakikita natin, kundi ibalik ang mga parke kasi hindi ma-absorb ng lupa ng semento. Pero kung yan ay mga lupa na mayroong mga puno, na-absorb nila ang tubig. Ngayon wala nang madaluyan ang tubig dahil puro semento na ang kapaligiran. So mahalagang alalahanin po, hindi kahulugan ng pag-unlad ay yung puro infrastruktura. At kung meron mang infrastruktura, ito dapat ay kasama ang mga siyentista sa pagdidisenyo. Alin ba rito ang totoong makakaligtas sa matinding pagbaha sa ating mga lungsod at gayon din kahit sa mga katabi na mga lungsod, pero higit sa lahat nakikita natin ito doon sa mga syudad na nga na nangyayari. Panawagan din po ng ating mga panauhin na sana ay naririnig, napapanood nila ang buong proseso ng paghahanap ng hustisya, paghahanap ng ebidensya hanggang sa makulong sila, at sana agad-agad may makita na silang makulong kasi ang tagal na raw po ng ating investigasyon at malaman din sana sino ang hindi na dapat ihalal. Hindi lamang yung dapat ihalal, kundi kung sino ang hindi na dapat ihalal. Pero sana nga natututo ang ating mga kababayan, no, Liza at Alma. Pero kasi ang tagal na ng mga pangalan na yan na lumalabas, ilang beses na bang kinulong ang iba sa mga yan? Bakit nahahalal pa ang mga ito? Kaya ito po ang kabuuan ng mga panawagan. Nais po nating pasalamatan ang ating mga panauhin. Mula po sa Buklod, Olonga po, si Alma Bulawan, panghuling pananalita at pamamaalam, Alma, sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa na kami ay naipahayag namin yung aming mga hinanaing para po sa sa mga sana tapusin na yung investigasyon na yan. Kasi lumalawig na lumalawig, parang nawawalan na ng pag-asa. Alam mo yon, yung namin, pag-iisip namin, baka naman hindi naman yan, tutuloy yan. Kaya kailangan tapusin na, bilisan na. Yun May lang makulong po. na at meron ng resulta. Gobyerno, tapusin nyo na po yan. Okay. Meron ng mga kinasuhan pero sana nga ay mas mabilis. Oo, at makulong na raw ang ating mga akusado, no? Wala dapat sinisino ang sinasanto dito sa mga halal na opisyal. At nakasama rin po natin ang co-founder ng Bagong Kamalayan Prostitution Survivors Collective, si Liza Gonzalez. Huling mga panawagan o pananalita, Liza. Ako ang panawagan ko pa sa gobyerno ay maging seryoso sila sa ginagawa nilang investigasyon. Ilahad nila sa amin ano yung nangyayari para po makita natin na sincero ba ang ating gobyerno sa kanilang ginagawa. Kasi kung hindi sincero ang ating gobyerno, walang mangyayari sa investigasyon na ito.
Kaya dapat maging sincero sila at lagi ko magkakaugnay kasi yan lahat eh. Pag nawalan ka ng lupa, nawalan ka ng bahay, mapupunta ka sa prostitution. Pag binaha ka, mawawalan ka ng hanap buhay, mapupunta ka sa prostitution. So magkakaugnay po lahat-lahat yung issue na to sa buhay ng bawat tao. Kaya yun, ang panawagan ko ay maging sincero ang ating gobyerno. Patunayan niya, lalo na ang ating Pangulo, patunayan niya yung kanyang ginawang, ano nga ito, investigasyon, ICI, na tama yung daan na tinatahak nila. Patunayan niya na, dahil binuo niya to eh, patunayan niya na parusahan niya lahat ng mga dapat managot at ipakulong na yung mga dapat managot. At kung hindi ba ito mangyayari, ay tuloy-tuloy ang inyong pagsama sa mga aksyon? Ganun ba? Ay, opo, hindi kami magsasawa hanggat hindi nila pinapakinggan yung issue natin. Kasi hindi lang naman to issue namin eh, kundi issue to lahat, mayaman man, mahirap. Medyo maswerte lang siguro yung mayaman ng kaunti, pero nararanasan din nila yung, ngayon kasi nakikita ko sa balita, kahit magandang bahay, binabaha. Kahit nasa subdivision na, binabaha na. So, yun. Hindi lang to issue namin, kundi issue ng buong lipunan, buong tao. Oo, Buong nakikita bansa natin na pati mga artista no ay kasama kasi sinasabi nila mga top taxpayers lalo na yung mga sumasama rito. So, sana nga po ay mapakinggan ang boses ng mga biktima ng flood control, gayon din ng iba't ibang forma ng karahasan kasama ang trafficking at prostitution dahil sa kanila po pinakamatindi ang tama nitong mga baha at pangungurakot ng mga nasa pamahalaan, gayon din ng mga pribadong kontratista. Para po sa Aksyon Kababaihan, ito po muli si Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Abangan niyo po kami sa susunod na Webes po uli para sa ating mga makabuluhang mga pag-uusap. Magandang gabi po sa inyong lahat.